Well, ngayong umatras na si Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte, ano po yung practical at legal implications nito sa timeline ng kaso? At ano yung mga bagay na hindi na pwedeng ma-reset kahit may bagong abogado sila? Well, dapat wala itong epekto doon sa schedule ng kaso. Ang pagkakasabi naman ni Kaufman sa kanyang pag-withdraw ay nakapasok na, nakausap niya yung susunod at kayang sumipot ng abogadong bago sa May 27 na status conference hearing. Kaya hindi dapat makasagaba, lalo na nagsisimula pa lang naman din ang paghahanda para sa trial proper. At ilang buwan naman ang aabutin nito. Pero ang makikinita talaga na ay baka gamitin itong excuse ng bagong abogado na ipagpaliban kahit ilang buwan, kumbaga, yung hearing. Pero dapat hindi eh. Dahil intact naman ang the rest of the defense team, isa lang ang pinalitan. Pangalawa, wala namang ibang maiiba pa eh sa ebidensya eh. Ang ebidensya ay naibigay na prior ng prosecution. Madadagdagan during trial of course, pero siya na ang makakahawak ng ebidensya na ito. Pero kasi baka sabihin nila na, bago lang ako, so kailangan kong aralin lahat ng dokumento at saka mga inilabas na desisyon ng ICC so far. And Tama. Iyan yung sasabihin nila na, excuse me, pwede ko bang i-review? Pero hindi na po pwedeng bumalik sa pre-trial stage. Ang pasok niya ay sa trial stage na mismo. Sa trial stage, ang harapin niya ay ebidensya. Sabihin na natin may backlog siya dahil 5,000 pirasong ebidensya na ang nagpalitan sa pagitan ng defense at prosecution noong nakaraang taon. This was in preparation for pre-trial, for the confirmation of charges hearing. But nonetheless, he should be ready. And anyway, the prosecution will identify the documents that they will rely on. Yung ilan siya nahaharapin nila, ipipresenta nila sa trial dito sa panahon ng paghahanda sa trial mismo. Kaya Attorney. Ngayon kung kasi, sa amin, dapat walang delay. ang inaabangan ng lahat ngayon ay kung sino yung papalit na counsels ni FPRRD. And are you aware kung sino ito? At posible bang ang humawak nito ay isa sa mga Filipino ICC-accredited lawyers? Posibleng kahit na sinong abogado, including Filipino lawyers, kahit po hindi accredited. Okay. Kung basta qualified at kumbaga abogado. Okay. At naiintindihan ko ano ang nangyayari sa ICC. Ang mangyayari ay kung siya ang gusto talaga ng akusado, ay ipapadaan siya dun sa process ng accreditation sa ICC. Of course, he has to pass that, or he or she. Tapos, tutulungan registry na hindi makakomply, no? Pero para maayos yung documentation. Mas ganon, kaya kung pagdating ng trial, inaasahan na sana accredited na rin siya. Bakit importante yung accreditation o yung pagkilala ng ICC? Ito ay, number one, ikaw ay expert o may alam sa international law or criminal law or international criminal law. At may competence ka na depensahan yung kliyente mo. At pangalawa, kaya ICC mismo, hiwalay po kasi yung proseso sa ICC, hindi siya katulad dun sa iba. Ang mangyayari nito, kung accredited man o hindi, sabihin na natin, ang uupo dun sa trial ni Duterte, kung magkakamali siya, it will be the lookout of the accused and his team. Okay. Kung may pagkakamali man o kakulangan, makakasama ito dun sa akusado. Kaya akusado ang dapat on the lookout o magtingin-tingin kung tama ba ang representasyon sa kanya. Okay, attorney, but I'm just wondering now, may resulta na ba yung naging motion ng prosecution na linilinaw yung role ng 6 na Filipino lawyers na nag-appear sa confirmation of charges hearing sa ICC? Can they represent PRRD? Sa ngayon, ang lumalabas ay hindi sila bahagi ng defense team ni PRRD. Okay. Bakit pa PRRD ni Rodrigo Duterte, ni accused? Hindi daw sila kabahagi, sabi mismo ni Kaufman sa kanyang submission sa korte. Ang nakakalipit nito dahil outside of the courtroom, sinasabi niya na kabahagi.
Okay. Ang Exactly. problema kasi Oo. kapag kabahagi sila, meron silang access sa dokumento, sa information na available sa defense team. Ganun ang lalabas. Pero sabi ni Kaufman ay hindi naman daw. Okay, pero ang sinasabi mo, anyone, basta gustuhin ni dating Pangulong Duterte, pwede mag-represent sa kanya, kaya lang kailangan nila mag-undergo ng process ng accreditation. So ibig sabihin, ang last say pa rin ay ang korte kung i-accredit ba itong inonominate ni Duterte ang bagong abogado. Oo, pero sa totoo, madali lang Oh. pa-accredit sa ICC. At ang minimum lang kasi sa ICC or ang palagay ko, pinakamabigat na requirement ay 10 years of practice. Okay, so yun Kung lang. titingnan hindi, merong syempre expertise to establish your expertise. Pero doon sa submission ni Nicholas Kaufman, ito ang publicly available, sabi niya yung papalit sa kanya na nandito na, nakausap na niya, o parang naka-turn over na, ay has a wealth of experience with the ICC. Okay, Kaya attorney. kung pagkakatiwalaan natin siya, okay ang kapalit niya. Well, attorney, punta tayo dito sa panibagong issue, no? Kasi may mga ulat na rin ngayon tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa inyong pagtingin, paano nito binabago ang direksyon o yung lawak ng accountability process kaugnay ng war on drugs? Sa totoo talagang lalawak yung accountability dahil hindi na lang ito usapin ng si Duterte at ang kanyang pamilya, kundi ang mga kasapakat niya. Ang tawag nga namin ay parang di umano may criminal enterprise o may gang na namahala dito sa war on drugs. Pero importante din na punto na ang huhulihin kung sakasakali na meron ngang warrant ay ang pinuno dati ng PNP. Kaya ang laking pagkilala nun na ang kapulisan ay nagamit para sa mga patayan. Okay, let's talk about, attorney, let's talk about the other co-perpetrators niya. So, should we expect that the rest of the co-perpetrators magkakaroon na rin yan ng warrants in the coming days? O talagang hiwa-hiwala yung proseso? Depende sa pagkilala ng ICC doon sa naging participation nila? Ang may control dyan ang prosecutor. Depende sa kanilang i-apply. Depende kung ang pagkilala nila ay 2, 3, 4, ay magkakasamang nagplano. So, nandun yung background nila, yung kasaysayan nila, at gaano katakas, sabihin na natin dun sa hierarchy, ang kanilang inuupuan. Kaya, sabihin na natin, posibleng hindi lahat ang mai-issuehan ng warrant at posibleng hindi hiwa-hiwala yung warrant. Posibleng, kumbaga, sama-sama, by groups. Well, briefly, attorney, kasi ang huling pinag-uusapan na lang dito ay kung kailangan pa bang dumaan sa local courts itong mga warrants of arrest, no? Kung sakali galing sa ICC. Sa bahagi po ninyo at sa mga biktima, ano po ang dapat gawin dito? Kailangan pa bang dumaan sa local courts para mag-implement ng warrants from the ICC? Hindi po dapat dumaan ang warrant na inisyu ng ICC sa local court. Ang papel lang ng local court ay kumpirmahin kung tama ba ang hinuli bago i-turn over o i-surrender yung nahuli sa ICC. Alright, sige, maraming salamat po sa oras ninyo, Attorney Chrissy Conti, ang ICC Accredited Assistant to Counsel. Maraming salamat po. Salamat, ingat.